Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Cancer, I trust. The light in you cannot be dimmed. Magtiwala lang kayo lagi. No? Magtiwala kayo sa inyong sarili. Cancer, magtiwala kayo because, you know, you have all it takes to be successful. No? Meron kayong talents, meron kayong gifts, meron kayong skills. Kaya, lahat kayo na kailangan ninyo para kayo ay magtagumpay, para marating ninyo ang inyong mga pangarap, para marating ninyo ang inyong mga goals ay meron kayo. Kaya, dagdagan ninyo ng tiwala sa inyong sarili. No? Believe in yourself, trust in yourself. And aside from that, trust in God. No? Trust in God na lagi kayong ginagabayan, lagi siyang nandyan para gabayan ka, tulungan ka, protektahan ka. Kaya, wala kang dapat ikatakot. Okay? What else? We have unleash, hold nothing back, expand into the universe. Ayan. So, feels like you're going to unleash na ngayon kung ano man ang mga tinatago ninyo sa sarili ninyo. Mga talents, skills, and gifts ninyo. Maybe there are parts of you na hindi nyo pa rin nilalabas. Hindi nyo pa rin sinishare sa mundo. For some reason, maaaring nahihiya kayo, wala kayong alam mo yun, yung parang hindi kayo nagtitiwala siguro sa inyong mga kakayanan. Kaya, yun nga ang sinasabi ko dito sa unang card, na magtiwala kayo sa inyong sarili, no? Kasi, equipped kayo, meron kayo niyan, binigayan sa inyo. Ibig sabihin, gagamitin ninyo yan para sa inyong kabutihan, no? Para sa inyong pagtatagumpay. So, maybe there will be realizations din sa inyo sa ngayon na ilabas nyo na yan, no? Maaring one day you will find the courage, no? Para ilabas nyo na talaga kung ano man yung mga hidden talents niyo, hidden skills and gifts, no? It's now the time to unleash your potential, no? Cancer, you have outer space. Take the time to heal, grow, and expand. Ayan, even if you are so busy, bigyan niyo ang inyong sarili, no? Para mag-heal, para mag-grow, para kayo ay mag-expand, no? By unleashing your potential dito, you know, that is one way of expansion, diba? Kaya ituloy-tuloy nyo na yan, Cancer, no? Ituloy-tuloy nyo na yan because maybe yan ang kulang na lang sa buhay ninyo, no? Para kayo ay talagang bumulusok na patungo sa tugatog ng tagumpay. Maaari din na yan ang kulang sa inyo, no? At magbabago ang inyong buhay for the better. Maybe ito yung mga magbubukas ng pinto para sa positive changes sa buhay ninyo, no? What else? We have intuition. Trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. Ayan. So, maaring super busy talaga kayo, Cancer, no? Super busy siguro kayo kasi nga dito matagal na pala kayong ginagabayan. Pinapadalan kayo matagal na ng mga intuitive messages dito as guidance para sa inyo, kasagutan para sa inyong mga tanong. Pero maaring hindi nga ninyo ito na-access, hindi ninyo ito napapakinggan because maybe you don't have time to do so, no? Kaya dito, this is a reminder for you. This is a nudge for you. Another nudge para sa inyo na sundin ninyo, pakinggan ninyo ang inyong intuition dahil yan ang kasagutan na sa inyong mga tanong, no? Maaring nagdadasal din kayo na tulungan kayo, gabayan kayo, bigyan kayo ng confirmation or clarity, pero hindi nyo naman nagagawang pakinggan ang kasagutan ng Divine Universe sa inyo. Kaya, this is a calling for you right now, no? Subukan ninyo pakinggan ang inyong intuition because the answers that you seek are there, no? Your Earth Guide, and your sacred calling upon this planet is to love and to simply love and be loved. Ayan. So, feels like ginagawa nyo na to, no? Feels like ito na ang inyong ginagawa sa ngayon, pinaperform nyo na to, na mission ninyo sa buhay, Cancer. Kasi, ano kayo masyado kayong matulungin. You know, you've been very generous, you're very compassionate, you're very loving, you're very helpful, very supportive of the people around you, no? Kaya, siguro, maiisip din ninyo, no, na siguro before or recently,
meron nang nagsasabi sa inyo. Sa mga tinulungan ninyo, maaaring nasasabi nila sa inyo na you are their earth guide. You are their earth angel. Di ba? Sa laki ng puso ninyo. Sa laki ng generosity ninyo na nandyan sa puso ninyo. You've helped so many people already. Kaya, yun ang feeling ko, yun ang manifestation ninyo of love, for other people. Yung pagtulong, pagsuporta sa kahit ano man ang kailangan ng ibang tao. That is how you show your love for other people. Channel, you are a channel through which healing energy reaches the world. Ayan. So some of you, Cancer dito, maybe you are healers, You are healers. At ginagamit kayo ng Divine Universe as a channel para manggamot, Because God is the master healer, hindi ba? Siya yung pinaka magaling na doktor, kumbaga, At ginagamit kayo para manggamot ng ibang tao. You've been given that gift of healing, para yan ang magamit niyo para makatulong sa maraming tao, manggamot na maraming tao in any way, So, maaring yan ang inyong mission sa buhay sa ngayon, Cancer. Yan ang purpose niyo. So, tignan natin kung ano ang final message niyo for today. We have, you were born with a purpose that is unique to you. Ayan. So, maaaring ito na yun. Only you can carry it out. So, be you, trust God, and believe in yourself. Ayan. So, never, entertain self-doubt, sa buhay ninyo. Because, unang-una, you are unique. You are unique. You've been given that gift, para manggamot ng maraming tao. And, wag kayong, alam mo yun, wag kayong panghinaan ng loob because binibigay sa inyo ang gift na yan. Susuportahan ka ng Divine Universe. Tutulungan ka, gagabayan ka on how you can carry that out, into the world, into the universe para makapag-perform ka ng panggagamot na kailangan, ng mga tao. So, tiwala sa sarili, Tiwala sa sarili at tiwala sa Panginoon. Tiwala sa Spirit Team because hindi ka nag-iisa dyan, Cancer. Sa mission mo na yan, God is with you. Your Spirit Team is with you. Kaya, wag kang panghinaan ng loob. Wag kang matakot, So, Cancer, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Scorpio, paunang mensahe po ay unleash and hold nothing back, expand into the universe. Ayan, so it's time for unleashing now your potential, Scorpio. Marami kayong talents, marami kayong gifts, marami kayong skills siguro that remain to be hidden, Maaring hinahide ninyo yan for some reason. Now is the time for you to ilabas nyo na yan, i-share nyo na yan sa mundo because maybe, it's about time na para gamitin nyo na yan to carry out your purpose or to carry out your mission in life, Maaring yung mga gifts na yan ang magagamit ninyo para ma-fulfill ninyo ang purpose ninyo sa buhay. Kaya ilabas na ang potential ninyo, Eternity, give yourself permission to slow down. Ang iba sa inyo dito, go, go, go. Laging go, go, go. Laging pagod, laging preoccupied, Kaya parang inaano din kayo dito, iniimbitahan kayo dito na teka lang, Scorpio, kalma lang, kalma lang. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. You don't need to do everything all at once, 'di ba? Kasi wag niyong abusuhin ang inyong sarili, wag niyong abusuhin ang inyong katawan. Don't be hard on yourself. Your body also needs to rest, Kailangan mo din magpahinga. Kailangan mo din na mag-chill, mag-relax, mag-refill ng inyong cup. When the need arises, gawin ninyo yan, Scorpio. Kung kailangan na magpahinga. Kung pagod na, magpahinga. Wag nyong abusuhin ang inyong katawan. Okay? Dahil
hindi yan makakatulong sa inyo. Hindi rin yan makakatulong para mapagaan ang inyong mga obligasyon, mga responsibilidad. Hindi ba? Kasi the more na kahit may nararamdaman na kayo, may mga pananakit na ng katawan na nararamdaman kayo, pero wala pa rin kayong sigurong ginagawa para pangalagaan ang inyong katawan, ay magtutuloy-tuloy yan. At alam nyo na kung ano ang mangyayari, no? And with that, hindi nyo yan magugustuhan kasi mas lalong wala kayong magagawa. Mas lalo kayong magiging unproductive, 'di ba? Kaya dahan-dahan lang, no? Alalay lang. Time management siguro, you may need to do that, no? Pagplanuhan ninyo kung ano mga kailangang gawin at a certain time, yung ganon, nang sa gayon, you will get the right pace, no? Na hindi kayo mai-stress, no? Nang hindi kayo magiging aligaga, no? Scorpio. What else? We have expand. Growth is often uncomfortable and messy, but necessary, no? So, sometimes, talaga, mas magandang, alam mo yun, mas komportable tayo, no? Lalo na siguro kayo, mas komportable kayo na nandun lang kayo sa inyong comfort zone, no? But now, maybe there are opportunities coming in, no, sa buhay ninyo, at it might require you to get out of your comfort zone. Kaya medyo maring may discomfort, diba? Kasi this is totally new for you. But sinasabi ng energy na to na kailangan na, no? Now is the time na kailangan na ninyong mag-grow, mag-expand, and mag-evolve into the best version of yourself, Scorpio. It's about time na para mag-take risk. It's about time na sumubok ng mga bagong gagawin. Lumabas kayo doon sa kung ano ang inyong nakasanayan dahil panahon na. It's about time na para mag-grow kayo as a person. No, Scorpio? What else? Abundance, beautiful. When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. Ayan. So, it looks like you have that purest of intentions of helping other people, of sharing whatever you have in life now with other people. Kaya naman, nagbubukas kayo dito, no, ng doors of abundance, ng doors of more blessings, prosperity, abundance, no, sa buhay ninyo. Kaya you are so blessed. You can expect blessings. You can expect good things to come. And hindi lang yan bastang dadating, but it's gonna come in abundance so that you would have more than enough, no, para sa sarili ninyo, para sa pamilya ninyo, so that you can give other people some help, no? You can share some of your blessings. We have no limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is so much for you to share. Ayan na nga, no? Kaya naman talaga, Scorpio, no? Ang dami ninyong bit-bit, no, sa sarili ninyo na mga talents, skills, and gifts. You have unlimited potential. Ang dami ninyong kakayanan, ang dami ninyong kayang gawin, and that now is, kailangan na ninyong i-share yan sa mundo. Now is the time for you to unleash all of this potential na meron kayo, no? Marami kayong buhay na matutulungan, marami kayong buhay na masisave, maraming buhay kayo na matatouch dito by using your hidden skills, your talents and gifts. So now is the time for you to unleash all of them, no? And bless other people with whatever you have, okay? So we have surrender. Surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. Ayan. So, ang iba din sa inyo, no, siguro, meron kayong mga gustong mangyari sa buhay ninyo. Pero, despite of all your efforts, despite of all your energy, no, oras, panahon na binubuhos ninyo dyan, nothing is happening, no? Kaya, siguro, no, this is also a wake-up call for you. It's about time na to surrender, no? Nakita nyo naman, nagawa na ninyo ang lahat. Nag-exert na kayo ng effort. Maybe na-exhaust na din pati yung inyong resources. But what is happening? Nothing, diba? Kasi, maybe you are taking control of kung ano ang gusto ninyo. Maaring yun talaga ang ipinupush ninyo. Even if, no, the signs are very clear na hindi yan ang para sa iyo, or maybe not, now is not the right time pa para dyan. Talagang nagpipilit siguro ang iba sa inyo, no?
Kung ano ang gusto ninyo, yan ang gusto ninyong mangyari. But we also have to remember, Scorpio, na everything happens in divine order and timing. No, it's divine will. It's divine's will, diba? At saka, if it's not meant for us, talagang kahit anong effort natin, hindi yan ibibigay sa atin. If it's off timing pa, no, kahit anong effort natin, walang mangyayari dyan, diba? Kaya now is the time for you to surrender, no? Surrender all your concerns, surrender your plans, your goals, kung ano pa man, no? Surrender that to the divine, surrender that to your spirit team, to the natural ebb and flow of life, and just allow destiny to unfold yung mga bagay-bagay, no, organically, kumbaga, in its own pace. Kasi, yun na nga, no, there are so many things that are beyond our control. Kahit anong gawin nating effort, no, if it's not meant to happen yet, hindi talaga yan mangyayari. Kaya, napakahalaga talaga na nakikinig tayo sa divine guidance, no? Napakahalaga na lagi tayong nagtitunin sa ating intuition so that we will be guided kung saan tayo dapat patungo, ano ang dapat nating uunahin, ano ang para sa atin, ano yung dapat na pagbibigyan natin ng focus natin, no? So we can do things according to the divine plan, di ba? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap, final message ninyo, Scorpio. Life isn't always easy, but a positive attitude mixed with prayer and gratitude will determine how quickly we overcome difficulties. Hindi ba? In other words, talaga, no? Mag-e-effort din tayo, hihingi tayo ng tulong sa Divine Universe, maghihingi din tayo ng gabay, magpapakapositibo lang tayo, mag-e-effort tayo, magpapasalamat tayo sa lahat ng blessings then na binibigay niya sa atin. And you know what? No? Things will run smoothly, no? Parang mixed of different ingredients, 'di ba? Ang isang tagumpay at ang stress-free life, ang isang smooth sailing na buhay, 'di ba? Lahat combination 'yan ng tulad nito, no? Positive attitude, prayer, magpapasalamat, dapat nagiging grateful, no? Lahat-lahat yan. Kasama yan sa equation at ang resulta niyan is isang masaganang buhay, isang maaliwalas na pamumuhay, stress-free, walang problema, yung mga ganon. So, good luck, Scorpio. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Po na mensahe ni Pisces, re-evaluate in the starlight sky. We still look for the falling stars. Ayan, so this is the time for you to re-evaluate life, no? Ano na mga nagawa ninyo sa buhay? Ano mga naging resulta niyan? Ano yung mga bagay na or situation or even people na hindi naman nagsiserve ng iyong highest good, 'di ba? Ano yung mga bagay na nakakapagpabigat na lang ng inyong bitbit sa puso ninyo, sa dibdib ninyo, sa isip ninyo, no? Now is the time for you to reflect on that so that you can re-evaluate everything sa buhay ninyo. Kasi maybe, no, pakiramdam ko dito, Pisces, there are things that are about to come. There are things, situations and experiences na ready nang pumasok sa buhay ninyo. Pero maaring punong-puno pa kayo, no? Marami pa kayong clutter sa buhay ninyo, kaya siguro time na para mag-re-evaluate kayo ng mga ganap sa buhay ninyo so that you will be able to figure out ano yung kailangan ninyong i-keep at ano yung kailangan ninyong i-let go so that you can make room din sa buhay ninyo for this newness that are about to enter, no? So we have dark side, don't hide yourself away. That is part of you, no? That is part of you. Parte yan ng buhay ninyo, ng sarili ninyo. Kahit siguro meron kayong mga parte sa buhay ninyo na ikinahihiya ninyo, hindi kayo proud sa ganyan, kaya
kinikip ninyo yan sa sarili ninyo. But still, you know, that is still part of your DNA. That is part of you. Ikaw yan. Breathe, inhale, stardust, and exhale, magic. And take a breather. Pisces, huminga naman kayo. Kailangan ninyong huminga. Kailangan ninyo na relax, no? Mag-chill muna kayo. Take a breather. Step back a little from your hustle and bustle, from your daily grind. Kung ano man ang pinagkakabisihan ninyo. May panahon ang lahat, hindi ba Pisces? May panahon, may kanya-kanyang panahon ang bawat area ng buhay natin. Kaya, minsan, you know, if you feel like pagod na kayo, step back na, ipagpahinga na yan, no? Huwag nang pilitin na mag-go, go, go ka pa. Continue on with what you are doing even if exhausted ka na. Kasi hindi rin naman yan magdadala ng magandang resulta at hindi rin yan magdudulot ng magandang pakiramdam sa inyong pangangatawan, ano, Pisces? Kaya, always put your well-being on top of your priority, no? Always prioritize your health, no? Lagi-lagi dapat siya ang nasa taas ng listahan ng inyong priorities because isipin natin na kung meron tayong sakit, if meron tayong mga nararamdaman, hindi rin natin magagawa ang lahat, 'di ba? Ng kailangan nating gawin. Kaya bakit pa natin ipupush to the limit, 'di ba? Yung katawan natin, yung sarili natin. Kung ang resulta lang din naman yun na ang magiging paghinto ng inyong pagtatrabaho, ng inyong pagpa-perform dahil kailangan ninyong magpagaling, kailangan ninyong magpahinga na. 'Di ba? Kaya ngayon pa lang may nararamdaman tayo sa katawan or wala. We need to prioritize our health. We need to maintain good health para nang sa gayon you will be on top of your game, no? Pag healthy tayo, if we are in good shape, if we are feeling great, magagawa natin kahit sandamukal pa na trabaho, kayang-kaya natin gawin yan. 'Di ba, Pisces? Kaya kailangan ninyong magpahinga, no? Kung nananawagan ng inyong katawan, do so. Pakinggan na ninyo ang inyong sarili. We have reflection. Ayan. So, kailangan nyo na talaga ngayon mag-reflect. That's what you need to do para nang sa gayon ma-figure out ninyo ang mga bagay-bagay, mga sitwasyon ninyo sa buhay, no? For you to be able to re-evaluate and reassess what is happening in your life na talaga sa sarili ninyo, you need to do some kind of reflection. You need to spend time alone, spend time by yourself para nang sa gayon makapag-isip kayo at makapagmuni-muni kayo ng maayos, okay? What else? We have freedom. Follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow. Ayan. So, sundin ninyo ang inyong puso. Sundin ninyo ang bulong ng puso ninyo, ang bulong ng inyong soul, no? Do the things that you love. Huwag kayong magpapapigil, no? Sa mga tao nasa paligid ninyo para sundin ninyo kung ano yung makakapagpasaya sa inyo. Kung ano ang makakapagpataas ng iyong vibration by doing things that can make your soul sing, diba? Gawin ninyo. Follow your bliss. Ika nga. Sundin ninyo kung ano makakapagpasaya sa inyo. Gawin ninyo ang paligaya sa soul ninyo, no? What else? We have fruition. Napakagandang promise ito sa inyo ng Divine Universe. Rest assured that your dreams and visions will come to fruition, no? Kaya kahit mag-chill lang kayo, ilagay ninyo sa tama lang ang mga ginagawa ninyo, ang mga effort ninyo, you know, rest assured na wala kayong dapat ipag-alala, wala kayong dapat ikatakot, you know, kasi may promise sa inyo ang Divine Universe na yung mga pangarap ninyo, yung mga visions ninyo will come to fruition. Mangyayari at mangyayari kung ano man ang inyong mga minimithi sa buhay. Okay, Pisces? Tignan natin kung anong final message ninyo for today. Your life is a reflection of your thoughts and feelings. Ayan. Kung ano nakikita natin sa 3D reality natin, di ba? That is exactly the reflection ng kung ano ang laman ng isip natin at ng puso natin. Every day,
choose joy, gratitude, harmony, and love, no? Kaya kailangan natin ng balance lang sa buhay natin, okay? So, good luck, Pisces. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.